Isang mapagpalang araw po katiis mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias amigo, Viva Mexico and Viva Zamboangueño. Okay po, bago po ako mag-umpisa sa pagdikod, sa pag-analisa na pinadala po ng isang katiis po natin mula dyan sa Los Angeles, dyan sa Benguet. So, bandang Benguet po ito sa bandang Luzon. Ito po ay napakagandang treasure marker, treasure sign markers mga katids. So, ako po muna mga katids, magpapasalamat po sa mga bago kong subscribers, sa mga bago kong followers. Salamat po talaga po sa inyong walang sawang pagsubaybay at salamat po sa inyong suporta po. Bagamat ito ay napakaliit pa lamang ng aking YouTube channel at alam ko po ito ay ako inyong matulungan po upang lumaki itong YouTube channel ko. Ang aking tema po sa aking YouTube ay more on decoding and analyzing po sa mga treasure, sign, markers, and symbol mga katids. Baka mayroon po kayong nakita po ng mga marker, signs, markers ang sign and symbols po dyan sa inyo. Pwede nyo pong ipadala po at ate pong i-try decode, i-try i-analisa po mga katids. So, ito po ay na marami po nagtatanong kung saan po pwedeng ipadala po yung mga picture po na mga treasure hunting, treasure markers or treasure sign and symbols na pwede pong ma-decode o ma-analisa. Pwede niyo pong ipadala po sa Facebook page ko, Alejandro Sanchez. Yung mga naka-seed po ko dyan, profile ko po doon, naka-sunglass po ko doon kasi marami pong Alejandro Sanchez po na kapangalan ko ang lumalabas doon. So, piliin nyo po mga katiits. Kapag kayo nag-search, i-add mo nyo mga katiits ha. I-add friend muna ako kasi nga yung iba, kaya hindi siguro nakapasok kasi nga hindi ko friend. So, dapat i-add friend nyo muna ang yung aking YouTube, Facebook page mga katiits para makita nyo po yung aking profile po doon. Alejandro Sanchez, naka-sunglass po ko doon. Medyo iba po yung ako doon, naka-sunglasses po, naka-seed. Yun po yung pipiliin nyo po sa aking Facebook page profile mga katiits. So ito po mga katiits, tayo po ay pupunta na sa ating isang napakagandang treasure marker, treasure sign marker na padala mo dyan mula dyan sa Luzon, sa Benguet area mga katiits. So ito po isang X mga katiits, isang X mga katiits, isang nagtutukoy po ito isang item mga katiits. Positive items po ito yung X mga katiits. So pansin niyo po kapag may mga ganyang marker, itong X ay isang item po yan ang ibig sabihin. So isang positive items na mayroon po dyan sa area niyan mga katiits. So ito po mga katiits, yung marker nito, bagamat ito parang portion lang po ang pagkakuha ng pagka-picture. So hindi natin talagang makita kung gaano kalaki itong stone marker na ginagawang may sign at may symbol po ng naka-engrave po na letter X mga katiits. So ito po mga katiits, isa pong napaka-legit. Ito yung madalas po ginagawa po ng mga Japanese po, yung mga symbol, signs, and marker. Yung X na yan mga katiits ay madalas po yan. Yung S ay meaning, ay item po mga katiits yan. So mayroon pa tayo na napapansin po dyan ng mga guhit. Mamaya-maya ay ating titingnan, sisilipin mga katiits. At ito po, huwag nyo kalimutan nga pala katiits. Mismo po yung pinakabuuhan po ng bato na yan, pwede nyo pong i-check yung yan. Pwede nyo pong i-detect po yan ng metal detector or gold locator. Kung wala naman po kayong treasure hunting equipment like gold locator or metal detector, pwede nyo pong pukpukin po yung bato na yan, yung buong bato, pwede nyo pukpukin ng maso at alam nyo po yung solid na tunog or ampaw ang tunog mga katiits. So baka rock enclosed po yan mga katiits. So
yung titingnan po mga katiits. At madalas po, minsan hindi napapansin po na ating mga katiits, lalong-lalo na kasi kapag wala pong treasure hunting equipment. So nagre-rely lang po, nagbibis lang po sa mga arrowhead, sa mga signs, symbols na nakamarka po sa marker stone mga katiits. So ito po, mayroon pa ako napansin po dito mga katiits ay isang nakapagturo po na para siyang naka-bend na arrowhead na ito'y nagpipoint po doon sa may bandang west area. So i-check nyo po yung west area sa distansya po ng 1 hanggang 4 meters mga katiits, 3 to 4 meters. Baka mayroon po yung counter sign, counter marker sign, o mayroon mga old tree na mayroong guhit po ng mga ganito, may X at may arrow. At parang yung kasi mga katiits ay pinaka-coordinated counter sign or counter markers yan. Pwede po doon po mismo sa counter marker sign or coordinated marker ng mga stone na medyo di gaano kalakihan at mga puno ng mga old tree na doon mismo sa puno ginuhit po yung mga ganitong sign X or mga arrowhead mga katiits. So tingnan niyo po yung apat na sulok po nitong pinaka marker stone mga katiits. So inuulit ko po, huwag niyong kaligtan po sa pagpukpok ng martilyo, baka ito po ay rock enclosed kasi medyo sa tingin ko rito ay medyo may kalakihan po itong rock markers po ito. At ito po ay baka pwede pong mayroon pong items po yan ay rock enclosed nga mga katiits. So pukpukin nyo po ng maso o tingnan po yung tunog. Alam nyo naman po ano yung sulit na tunog at alam nyo naman yung medyo ampaw na tunog. Pag sinasabing ampaw ay posibleng may laman po yan mga katiits. So pwede nyo pong hagurin din po niya ng metal detector or gold locator mga katiits. Yan mga katiits, lahat ng anggulo po, lahat po ng mga sign and symbol arrowhead ay ate pong susundan. Sa pagdidikod po ay hindi po 101% na matutukoy natin agad ang items nito mga katiits. Andiyan pa rin yung mga tisdig kung saan po, lalong-lalo na po kapag wala pa tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So ito mga katiits, tingnan nyo po yung paikot nito. So apat na kanto, apat na sulok, west, east, north, and south. So ito mga katiits, posible po kasing nasa in distance po ang item ito mga katiits. So pwede nyo pong i-detect po yan, yung paikot, yung apat na kanto ng marker stone ito mga katiits sa west, sa distansya po ng 1 to hanggang 3 meters, as well as the east, 1 to 3 meters din, and south at saka north mga katiits. So yan po, at sana po ay nasundan po ng ating katiits po na nagpadala nito ng treasure marker sign na mula dyan sa Benguet po sa may Luzon area mga katiits. So napagandang lugar yan sa bandang Bagyo at yung lugar na yan ay mountainous at talaga lang pong yan madalas po yung mga Japanese po doon. Lalo na pagka mga high-rise mountain po, yun ang kanilang target na pinagtaguan po ng mga Yamashita treasure mga katiits. Ito po mga katiits, mayroon pa ako napansin po dito na ito po naka-arrowhead po sa pointing po ng south area mga katiits. I-check nyo pa rin po mga katiits Pwede nyo pong i-detect po yung area po na ito ay para siyang naka-pinpoint po, patulis po yung kanyang sa bandang south. Check nyo po baka mayroon pong counter marker sign yan. Pwedeng counter sign marker yan sa hindi kalayuan sa mga nagdidistansya lang po ito ng 1 hanggang 3 meters po mga katiits. So tingnan nyo po yung bandang south area mga katiits. So yan, yung lahat po na lang ng anggulo po ay dapat po ay ating sisiyasatin, ating titingnan na baka kung nandoon siya o mga counter sign, lalo na po yung mga may coordinated markers, sana po ay
wala pong mga bato na nakapaikot nito na hindi gaanong kalayuan at may mga marker sign po yan mga katiits. So ito po mga katiits, ay isa pa pong napansin po ako, itong parang letter U na nakataob na parang letter U. Pwede po yung items under the rack po mga katiits. So baliktad kasi yan mga katiits eh. Yung ginagawa kasi ng hapon mga katiits, madalas po yan, minsan reverse po ang ginagawa. Yung minsan nakaturo po sa west, yung pala yung item ay nasa east. Minsan nakaturo sa south, yung pala yung items ay nasa north. Ganun po ang ginagawa po ng mga Japanese para lang maligaw at malihis po at hindi matuntun po yung mga nakatago po nilang treasure item o yung mga valuable items po dyan sa area mga katiits. Kung saan po mayroong stone marker po at mayroon po silang ilalagay na stone marker sign mga katiits. So yan po mga katiits ay sana po ay inyong nasundan po yung nagpadalan po nito na galing sa Benguet dyan sa Luzon at ito po ay ate pong hinimay-himay, ate po talagang tinitingnan, tayo yung pibis lang po talaga tayo mga katiits sa mga naka-ukit pong marker and sign mga katiits. So inuulit ko po yung apat na sulok, yung west, east, and north and south. Kung tingnan nyo po yan, baka meron niyang coordinated marker stone or marker sign na pwede po kasing doon po ilalagay po doon sa mga countersign coordinated countersign marker ang item mga katiits. So yan po ay sana po ay ate pong na explain na at atin nang na ibigay doon sa nagpadala nito na ng treasure marker sign na mula dyan sa Luzon sa Benguet at happy treasure hunting pala dyan mga katiits. Yung mga katiits natin sa Benguet sa may bandang Luzon at malapit na dyan sa Baguio katiits. So napakagandang lugar na yan mga katiits. Okay po mga katiits, ako po muli ay nagpapasalamat po sa mga avid kong tagapanood, mga walang sawang sumabaybay sa aking YouTube channel at yung mga avid kong viewers, maraming salamat po. At lalong-lalo na po sa mga bagong subscriber at mga bagong followers po mga katiits. So, thank you so much talaga sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay po sa aking YouTube na ito po ay medyo may kaliitan pa lamang katiits. Okay po mga katiits, ako po yung nagpapasalamat po at yung mga bago pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe mga katiits ha. And also don't forget to hit the notification button para po updated po kayo sa aking video pang mga ipapalabas po mga katiits. Kaya po mga katiits, harinawa at tayo'y nakapagbigay po ng guide sa ating katiits po na nagpadala nito at harinawa ay makita at matunto na po at mahits na po natin yung item na kinalalagyan kung saan po itong treasure sign na pinadala po ng ating katiits dyan sa Benguet, sa Luzon mga katiits. Okay po mga katiits, ako po'y talagang nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang panonood po sa aking video. Ako po'y nagpapasalamat muli. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us always.